Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 9 hanggang 15. So mga Pisces, alamin po natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na ito. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Pisces ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the 10 of Wands. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 8 of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the 10 of Swords. Wow! 10 is also completion or ending of a really tough cycle sa buhay mo. Kung dumadanas ka ngayon ng hirap, pagod, or pasakit, makakaasa ka na ending na yan. So congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 3 of Cups. Ooh, celebration. Congrats po. In your near future, meron po kayong the King of Pentacles. So yung challenge for the week, meron kang the 10 of Pentacles. Wow, 10, 10, 10 talaga to. Talaga namang ending and then start of a new chapter. Congrats po. In your fortune, meron kang the King of Swords. Sa yung divine messages, meron po kayong the Queen of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. King and Queen ang nandito, mamaya explain ko yan. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Pisces, thank you muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Garon din po sa mga nag-like and comment. Malaking suporta po yan para sa akin. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the 5 of Cups. Okay, panahon na to for you, Pisces, na mag-move on na tungkol sa isang bagay na alam mong wala nang dulot ng maganda para sa'yo. It's all about you looking at the brighter side of life. Okay? Huwag mo na daw balik-balikan pa yung mga bagay na alam mong hindi na kayang ayusin o hindi na kayang baguhin pa. Kailangan daw maging hopeful ka today. Okay? Maging hopeful ka na kung ano man yung darating, kung ano man yung papasok, yun talaga ang para sa'yo. Isipin mo na lang na kaya nawala yun, kaya walang pinatunguhan, ay dahil hindi siya para sa'yo. Ang para sa'yo talaga itong bagong darating. So, now open your eyes, be excited, be receptive, yakapin yung mga bagong darating. Okay? Congrats and good luck po para sa inyong lahat. So, in your card of the week, meron kang support. Seek support, you don't have to bear everything alone. Kapag ngayong nag-iisa ka, malungkot ka at parang feeling mo hindi mo kaya na harapin yung mga bagong bagay, kailangan mo doon ng suporta ng mga tao sa paligid mo. Yung talagang pinagkakatiwalaan mo at alam mong walang judgment sa puso nila. Doon ka daw kumapit, doon ka daw humingi ng tulong or assistance para magabayan ka sa gagawin mong ito. Okay? Congrats po. The support is available para sa'yo. Ang kailangan mo lang, ikaw ang kumatok. Okay? So, in your core energy, meron kang the 10 of Wands. Sabi dito, marami ka ng pinapasan na medyo mabigat sobra para sa'yo. No? So sabi dito, panahon na para bitawan yung mga pabigat, yung mga kinikimkim, yung mga tinatago sa puso na dapat ng pakawalan, no? Kasi hindi na healthy for you, masyado na siyang baggage, kumbaga. So, sabi dito, Pisces, let go of something na hindi mo na dapat pang panghawakan. Katulad din ng mga responsibilidad na kaya mo nang ipasa sa iba para makagaan sa'yo at para maging open ka na, no? Open na yung mga kamay mo sa mga bagong bagay. Kaya daw hindi makapasok-pasok itong bagong ito ay dahil abalang-abala ka pa sa pagpasan ng mga kaya ng pakawalan, no? So now, free your hands para magawa mo na itong bagong bagay na ito. Okay? Sabi dito, you have proven yourself time and time again na kayang-kaya mong pasanin ang lahat. Pero panahon to para magbukas na ng bagong pintuan at ibangon mo ang sarili mo. Okay? 10 of Wands is being clarified by
The Five of Pentacles. Sobra na yung struggles mo sa pinagpapaguran mo na yan. Example, papeles yan, or trabaho, or meron ka nilalakad na parang feeling mo walang tumutulong sa'yo. You have 5-5 here, no? Angel number of change, pagbabago. May kailangang baguhin sa pananaw mo pagdating sa mga blessings at mga dapat bitawan. May mga pagbabago din pagdating sa mga pinagpapaguran, no? Hindi mo daw kailangan mapagod o mag-struggle ng ganyan. Help is coming. People around you can support you, can give you assistance, can give you a guide or helping hand para kung ano naman tong hirap na ito ay makaalpas ka na. Okay, okay. Sabi dito, huwag pahirapan ang sarili. May magaan na paraan para itulay yung mga plano mo at huwag ka nang mag-dwell pa sa struggles mo. Kayang-kaya mo daw yan lusutan. Okay? So Pisces, ano ba tong struggles mo na ito na gusto mo nang mag-end? Comment mo sa baba, i-manifest natin yung ending ng pinaghihirapan mo para makaalwan ka na. Comment mo yan, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Wands. Sabi dito, kailangan mag-focus ka sa isang bagay. No? Merong dumating sa iyo na magandang balita or magandang biyaya, pero dahil ang dami-dami mong pinagkakaabalahan, nawawalan ka ng focus dito. Tinatawag ka ng yung spirit guides na ituon mo ang atensyon mo sa isang bagay na maaaring magpabilis ng andar ng iyong buhay. Maaaring magpa-progress sa ginagawa mo or magpa-andar sa iyong mga inaasikaso. Meron ka daw dapat na pagtuunan ng pansin at kailangan mo daw aksyonan yan this time para magkaroon na ng paggaan or pagbilis. No? Example, meron kang inaasikaso na approval for a certain papers. Pero dahil hindi mo inaasikaso yung last document, lalong naantala, lalong tumatagal. Ang kailangan daw gantong 2x2 pictures, halimbawa, pero hindi mo pa siya inaasikaso. So lalong tumatagal. So para bumilis, mag-focus ka doon, aksyonan mo para mangyari na. Okay? Importante yan for you. Clarify natin. So Pisces, happy birthday po sa mga nag-celebrate ng birthday today. Comment down below kung birthday mo, anong handa, anong mga plano for your birthday. Especially kung ikaw ay celebrating now with family and friends at parang feeling mo lonely ka or marami ka pang gustong maabot. Time for you to really manifest that dream life and dream celebration. Comment down below. Happy birthday. Okay? Eight of Wands. The Magician card. Yes. Huwag mo daw pagdududahan ang sarili mo. Do not doubt your abilities and yourself. Akala mo lang hindi ka ready. Akala mo lang hindi mo pa kaya. Pero in reality, kayang-kaya mong ipanalo or lusutan or magawa itong bagay na ito. Kaya sabi dito, do not delay something that you already manifested. No? Hiniling mo to pero ikaw mismo yung aandap-andap. Ikaw mismo yung babagal-bagal So sabi dito, pag dumating yung manifestation at talagang yung balitang papasok sa'yo, umaksyon ka na. Bigay mo yung effort mo at pag-focusan mo siya para yung totality or kabuuan ng manifestation mo ay talagang makamit mo. Okay? Bawal ngayon, Pisces, ang tutulog-tulog. Okay? Kapag dumating, grab it and asahan mo na kaya ko to, magagawa ko to, ilalaban ko to, it will happen for you. Okay? Okay? Importante yan for you. In the area of what you need, meron kang the Ten of Swords. Huwag mo laging isipin na biktima ka or talo ka na agad. Huwag mo laging isipin na ending na to. Wala na ako magagawa, ayoko na, hindi ko na kaya. Parating may hope. Tingnan mo yung kamay niya. Yung parang simbolo ng kamay ni Santo Niño, di ba? So, iyan ay isang paalala sa'yo na parating may pag-asa. Parating may bukang liwayway. Tingnan mo naman, sun is coming out sa kanyang buhay, no? So, palaging may light sa dulo ng tunnel. Parating may solusyon sa lahat ng pagkabagsak or pagkatalo, no? So, wag mo laging isipin na hanggang dyan ka lang. Wag mo laging isipin na forever ka na sa pwestong yan. No. Meron ka pang magagawa at meron pang darating na mga bago na magpapa-excite at magbibigay ng saysay sa buhay mo moving forward. Okay? So, do not lose hope. Kaya pa yan. Ilaban mo pa yan. Okay?
Sabi nga dito, Ten of Swords na yan, dulo na yan, rurok na yan. Wala nang hihigit pa sa pain na yan. So, kapag nalagpasan mo yung hirap na yan, yung bigat na yan, okay ka na. Makakaalpas ka na dyan. Ten of Swords, the Tower card. Yes, kailangan talagang i-accept mo yung pagbabago sa life mo. Huwag mong kontrolin, huwag mong pigilan, huwag mong pilitin mangyari yung gusto mong mangyari. Ang kailangan mo lang daanan yung proseso. Pag ito yung nakahantad na oportunidad, yakapin. Gawin yung abilidad mo, gawin mo yung makakaya mo, pero huwag na huwag mong popwersahin. Let God change your life the way it should be. Ang kailangan mo dito, daanan mo yung agos, pero huwag mong tatambayan yung problema. Huwag mong tatambayan yung kasawiang palad mo. Kailangan lahi kang tatayo at sabayan mo yung agos ng buhay, okay? Huwag kang pabiktima sa sarili mong mga kadusahan. Always choose to fight and choose na yakapin yung mga pagbabago na maaaring magdulot sa'yo ng stability and comfort. Okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Three of Cups. Sabi dito, meron kang mga tao sa buhay mo na maaaring makatulong sa'yo para gumaan lahat ng mga pinapasan. Marami kang times na super hardworking ka, workaholic, inuubos mo ang buong linggo mo, kakatrabaho, kakabigay. Kasi nga, gusto mong makalabas or makawala sa struggles mo, no? Sa kahirapan sa pera, kahirapan sa buhay, lahat ginagawa mo, kinakaya mo mag-isa. Pero sabi dito, time din for you to have fun, to relax. Okay? Go out, enjoy your life, enjoy your day, no? Huwag mo sayangin ang oras mo sa nakatutok ka lang sa bigat or sa hirap. Kailangan may time ka rin to reward yourself with the company of the people around you. Okay? Nakita ko dito talagang kakawala ka na sa struggles mo, no? Etong pinaghihirapan mo, nakarinig ako ng good news eh. Para may good news daw, may announcement, may development or may resulta tungkol sa bigat na ito na akala mo hindi ka na makakaalis, no? But here, meron kayong sineselebrate eh, with friends, with family na parang nakuha natin eh, na nakamit natin yung outcome, akala natin forever na tayo dito. Pero may solusyon, merong biglang nangyaring maganda na makakawala ka na sa struggles na ito. So congrats. Example, itong bigat na to ay mga utang, biglang boom, may nagbayad o kaya meron ka na nakuha na pera para makabayad dyan. So gumagaan yung bigat at talagang sineselebrate mo yung pag-alpas mo doon. Para kang naging survivor, nakalagpas ka sa challenge, and worthy ito ng selebrasyon para sa'yo. Okay? Sabi dito, huwag mo daw pahirapan ang sarili mo, learn to enjoy life more than the pagdibdib sa mga bigat or pagkagalit or pagkainis. No? The Three of Cups, the King of Swords. Meron kang dalawang King of Swords here, talagang sinasabihan ka to really be smart this time. Panahon to really speak up, makipag-communicate ka, lumapit ka, umaksyon ka para makamit mo talaga itong tagumpay na ito. Ramdam mo na, kita mo na eh, na pag ito ginawa ko, ito ang celebration namin. Pag ito inaksyonan ko, ito mangyayari. Sobrang saya ng family ko, sobrang saya ng mga anak ko, sobrang saya ng buhay ko this time. Kitang-kita mo na yung maaari mo makuha, kaya ilaban mo na yan. Okay? Ramdam mo to, ramdam mo yan kung ano yung kakahinatnan or possible outcome. Kaya, what's stopping Pisces from achieving something that is celebratory para sa'yo? Diba? Sa panahon din daw to really be an action doer, no? Kailangan ipakita mo na kaya mong hakbangan yung plano mo at kaya mo siyang panindigan. Okay? Importante yan for you. In the area of your near future, meron kang the King of Pentacles. Si King of Pentacles, sinasabi dito ng iyong spirit guides, yes, malapit na yung stability, success. Talagang hindi ka na mag-iisip kung saan ka kukuha ng panggastos dito, pambili doon, pambayad dyan. Stable na ang buhay mo. Ramdam ko dito yung stability, assurance, matibay na pundasyon. Hindi ka na ganun takot or nangangamba kung hala bukas paano na ako, hala next month paano na kami. Walang ganun eh. Kasi napakatibay na ng mga naitanim mo dito.
ng mga pinagdaanan mo dito. Kung ano man tong bagong yayakapin mo, na ipaglalaban mo at talaga namang um, papanindigan mo with the help of these people, makakawala ka sa struggles at saka sa bigat. And here you are, sitting pretty, enjoying the fruit ng mga pinaghihirapan at talagang hands-on ka para patuloy na lumago, no? So, malayong malayo ka na sa past life mo. Malayong malayo ka na sa pagkabagsak or pagkalugmok na ito kasi umangat ka, no? Something long-term, something permanent, something is so sure ang meron sa buhay mo. Maaring solid to na trabaho na talagang permanente, hindi ka contractual lang, o kaya ito ay isang project na talaga namang malaking kaching-kaching at reputasyon ang mabibigay sa'yo, o kaya ito ay isang bagong trabaho na alam mong garantisado ang kita at hindi ka na problema sa kakahinatnan. Ganon din pagdating sa negosyo. Ngayon parang sure na sure ka na kung anong gagawin mo, dire-diretso yung pasok ng kita. Tapos pag nakatutok ka doon, hindi ka na ganon hikahos, hindi ka na nag-struggle. Everything now is talagang stable, okay, wala nang tawag doon yung wala nang struggle every day. Now you're enjoying what you're doing at ginagawa mo siya continuously. Congrats po. King of Pentacles being clarified by, you have the Four of Pentacles. Yes, stable talaga to. Stable ang pera, stable ang buhay, stable ang pangarap, stable ang health. You are really reaching your best potential dito, Pisces. Congrats po. Kung ano naman to mga inaalagaan mo, it's running smoothly. Talaga namang walang aberya, walang problema, tumutubo, lumalago, tumitibay, okay. No? So, congrats. Pagdating sa yung near future, 4 days, 4 weeks, or 4 months from now, no? Kitang-kita ko dito na stable ka na. Hindi ka na gano'n naghihikahos or nasa loob ng kalbaryo. Wala nang masyadong stress. Yes, merong pa-indap-indap dyan, pero manageable na siya. Kasi matibay na yung pundasyon ng pinapangalagaan mo. Lahat ng aspetong hinahawakan mo, okay na, matibay na. So congrats po, okay? Claim mo to para sa'yo to. In your challenge, meron kang Wounded Healer and then Shadow Blossom. Sabi dito, huwag mo daw indahin yung mga bigat, hirap, pasakit, kasi kaya mo pa rin mag-bloom. Kaya mo pa rin maging rose na yan, no? So, kapitan mo lahat ng hardship, labanan mo yan, dahil sa huli, yan ang magpapatibay sa'yo para lalo kang lumakas, tumibay, gumanda, at maging mayabong. Okay? Another message, you have Wounded Healer. Sabi dito, paghilumin mo lahat ng sugat sa'yo. Lahat ng mga bagay na mapanakit, hardship mo, yung mga pagkabagsak, pagkatalo, dapat paghilumin mo yan para malaman mo yung purpose mo na next at hindi na mahirapan yung present life mo at saka future. Kasi kung hindi mo kayang ihilumin yung nasa past mo, mahihirapan ka sa present saka sa future. Kaya make sure na you would heal your past para magkaroon ng magandang purpose yung present saka future mo. Okay? In your challenge for the week, you have the Ten of Pentacles. Either may mga issue about sa iyong negosyo, no kailangan yung pag-usapan tong pamilya. Example din, meron kang career move na alam mong long-term ang dulot sa'yo, pero parang nagdulot to ng shake-up sa family o shake-up sa inaalagaan. Kailangan plansyahin daw yan this time. Okay? Pisces, kailangan din daw ay magkaroon ka ng lenient or magaan na paghawak pagdating sa mga issue ng lupa, mana, properties. Hindi pwedeng bira lang bira. Hindi pwedeng, alam mo yon, yung masyado kang emotional. Kailangan daw dito professionally speaking, matalino kang haharapin ito, malawak ang isip mo, and make sure na hindi ka gagawa ng mga bagay na sisira sa long-term gains mo. Okay? But for others, pinapayuhan ka po, nako, simulan mo na ngayon kung ano yung mga bagay na pangmatagalan. Tapos na yung mga panahon na okay lang yung mga temporary, okay lang yung mga panandalian, pero dapat ngayon, as we speak, isipin mo na yung long term sa buhay mo. Ito bang taong ito? Pang long term ba siya sa buhay ko? Kung hindi, siguro naman bawas-bawasan mo na yung effort mo sa kanya. Kung itong bagay na ito na pinagkakaabalahan mo ng pera, pawis at oras, yan ba ay pangmatagalan? Kasi kung hindi, nako, kailangan mong itabo yan sa buhay mo.
para yung mga long term ma-prioritize mo na this time. Okay? Ten of Pentacles being clarified by the Lover's card. It's all about your choices. It's all about your dreams. Yung mga bagay na gusto mong ibigay ang commitment mo, yun dapat ang pagtuunan mo daw ng pansin. Example, this week balak mo na mag-commit sa paggawa ng online video para mabuo na yung monetization halimbawa. So, kung yun ang choice mo, yun ang commitment mo, panindigan mo para makuha mo yung long-term effect. Halimbawa din, ikaw ay may ginagawang bagong negosyo, pero hindi mo siya araw-araw binibisita. So, kailangan ipakita mo committed ka at nandun ka every single day para magkaroon ng long-term happiness and abundance yung negosyong yan. Parang ganon. So, tanungin kita ngayon, Pisces, ano ba tong pinipili mong choice na balak mong panindigan? Ano ba yung ginagawa mo para tumagal yan? Yun ang isipin mo today. Okay? In your fortune, meron kang protected by angels. You are cherished by the angels. So congrats, you are so blessed. Yung angel guide mo talaga namang doble kayod siya para protektahan ka. So pasalamatan mo yan, magdasal ka later to give thanks to your angel guide. Okay? Another message, you have infinite abundance. Abundance is pouring into my life. I-comment mo yan sa baba. I claim it. Abundance is pouring into my life. Congrats po. Sa iyo namang fortune, meron kang the King of Swords. Sabi dito, yes, this week, makakapag-decide ka na. Okay? Kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat simulan, ano yung mga dapat aksyonan. Nakita ko dito, buo na sa isip mo yung kalinawan, hindi ka na confused, hindi ka na ilag, hindi ka na takot, aaksyonan mo na siya, ready ka na. So congrats po. A decision is made and you are now ready to make a move. You have King of Swords and then the Queen of Swords here. Either, yung iba po sa inyo, kailangan mong kumilos with a partner. This partner, maaring asawa mo, kapatid mo, or magulang mo o co-worker mo, no? This person ang talagang sanggang dikit mo this time para matulungan kang ma-accomplish ang bagay na ito. So, wag mahiyang humingi ng tulong, wag mahiyang humingi ng gabay, baka yan pala yung paraan para mas bumilis to at mas maging effective. But most definitely, a decision, a good decision ay magagawa mo this week at talagang papabor sa'yo yung outcome. Congrats po. Clarify natin. King of Swords being clarified by, tumilapon, ang dami. Hindi kayo pwede. Isa pa. King of Swords, you have the Five of Cups. Yes, ready ka na to take action, to leave something behind at yayakapin mo na yung bagong bagay na alam mong potentially magpa-stable ng buhay mo. So, ito talaga yung path mo, Pisces, para makawala ka na sa struggles at makawala ka na sa bigat ng buhay. No? Ngayon, kung ano naman tong bagong gagawin mo, paghihirapan mo pa rin syempre, pag-sumikapan mo, pero this time, may bunga siyang maganda. This time around, papabor sa'yo yung pinaghihirapan mo. Hindi ka tulad dati na kayod ka ng kayod, gawa ka ng gawa, pero nga, di ba? Ngayon, ibang kwento na ito. Kung naman tong bagong yayakapin mo, napapanindigan mo, this will give you talaga namang stability. So, congrats po. I-claim mo to para sa'yo to. In your divine messages, meron kang work through your fears. Yes, labanan mo ang takot mo, kaya ka nahihirapang yakapin yung bagong bagay dahil takot ka. Dahil marami kang inhibitions, marami kang reservations, marami ka ring mga iniisip na, ay baka hindi ko magawa, ay baka mag-fail ako, baka mapahiya ako, baka ma-judge ako. Itaboy mo yung mga fear na yan para mayakap mo na yung dapat mong yakapin. You also have emotions are running high. Yes, halo-halo emosyon mo. Ngayon gusto mong sumubok, bukas aatras ka. Ngayon matapang ka pero bukas kabado ka. Hindi mo alam kung ano yung dapat mong maramdaman. Pero normal lang yan, especially if you're starting something. Ang importante dito, malinaw sa'yo kung anong gusto mo, kaya kaya mong labanan to. Okay? Head over your emotion. Kailangan pamayanihin mo ang isip mo more than your feelings para magawa mo yung tamang aksyon with logic. Okay? With logic and isip. Kailangan talaga isip mo ng pairalin para hindi ka mahirapang umabante. Okay? In your
divine messages, you have the Queen of Swords. Kailangan talaga dito, Pisces, siguradong sigurado ka na sa gagawin mo. Hindi pwedeng ngayon gagawin mo, bukas aatras ka na naman. Or sa isang linggo na lang. No. Kapag nakapag-commit ka na dyan, panindigan, charge forward. Okay? Narinig ko rin dito, time na for you to be serious. Tama na yung laro-laro, tama na yung paligoy-ligoy, time na for you to take action on something na alam mong kaya mong gawin. Malinaw na ang path, malinaw na sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, kaya do not back down. Huwag ka nang bumalik sa past and charge forward. Okay? Sabi rin dito, panahon na para panindigan yung naisip mo, and ang sabi, kapag matapang ka, kapag palaban ka, kapag sigurado ka na, doon mo talaga mafe-feel na the right timing is now. Okay? Congrats po. The Queen of Swords being clarified by the Ten of Wands. Yes. Sabi dito, huwag kang mailang, huwag kang matakot, at huwag kang maduwag doon sa dami ng trabahong dapat mong gawin. Parte yan ng mga bagong bagay eh. Siyempre, lahat naman ng simula mahirap, di ba? Lahat naman ng kilos talagang kailangan pagsumikapan, kailangan patunayan na magagawa mo. Pero kung malinaw sa iyo kung para saan to, kung malinaw sa iyo yung halaga ng gagawin mo ito, talagang pagsumikapan mo. At hindi mo bibitawan yung proseso. Kahit nakapagod, nakapuyat, nakahingal, kahit na parang gusto mo nang matulog pero kailangan pang lumaban, gagawin mo kasi alam mo yung halaga niya eh. And you will fight until you win this. Okay? Importante yan. Kaya kailangan ngayon decisive ka. Papanindigan mo yung desisyon na kaakibat ng responsibility. Okay? Congrats po and good luck. Kayang-kaya mo yan. Outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Ant, work, achievement, and success. Yes, magtrabaho ka, ma-achieve mo yung bagay na yan, doon ka mag-succeed sa buhay. Okay? You have courage, a journey either physical or mental. Yes, talagang meron kang transition from one place or one thing to the other. Ready ka nang tumulay. Congrats po. You also have Cat, a two-faced friend. Pero ka daw kaibigan na medyo plastikada. Siguro maramdaman mo yan this time. Iwasan mo na siya. Huwag mo nang laging puntahan. No? Learn to detach yourself para makaiwas ka sa nega niya. Okay? You also have happiness. Wow, claim mo to. Happiness is coming into your life this week. Claim it, it will be yours. Ang outcome ni Pisces for March 9 to 15, the Two of Pentacles. Sabi dito, panahon na Pisces for you na mamili. No? Piliin mo kung ano yung mga bagay na gusto mong pagtrabahuhan, pagsumikapan, paghirapan, and then yung iba na kaya mo nang bitawan, bitawan mo na yon. Pick your struggle. Narinig ko yan for you. Pick your struggle. Piliin mo sa kung ano ba yung dapat mong paghirapan, pagtrabahuhan. Hindi lahat yan worthy of your time. Kaya balansehin mo ngayon. Okay? Alin ang dapat piliin, alin ang dapat pahalagahan, alin ang dapat bitawan. Ngayon, you need to make a choice. Kaya balansehin mo yan. Okay? Sabi rin dito, stability will only come in kapag talagang nagawa mo ng ma-let go yung mga dapat i-let go. Halimbawa, mga takot mo, mga inhibitions mo, mga duda mo, pag natapon mo yun, unti-unting babalik yung balanse ng buhay mo. So now you have to make a choice. Okay? Two of Pentacles being clarified by, ulit, maraming sila. Two of Pentacles, you have the Fool card. Yes, kailangan daw ngayon magkaroon ka talaga ng choice to start something, to begin this new journey, to begin this new door, no? Meron naghihintay sa iyo na isang bagong bagay, isang bagong pagkakataon. Ang kailangan mo lang ay kahandaan na tumulay, kahandaan na simulan, kahandaan na mag-risk this time. Panahon na para mag-gamble ka naman sa buhay mo at tumulay sa mga bagong pagkakataon na before, wala ka pang chance gawin, takot ka noon, pero ngayon, kailangan talaga nating mamili at magsimula na ng bagong journey. For you to be able to reach the stability and talaga namang assured future para sa'yo. Okay? Kayang-kaya mo yan and good luck po sa mga bagong simula sa buhay mo this time. Okay? So Pisces, ito po ang inyong March 9 to 15. So po kayo nakaresonate, comment down below. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Happy birthday. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.